JIP, kung gusto yung i-upload natin yung episode 10 mamayang 9 p.m., paabuti natin ng 300 comments itong video na to. At kapag umabot, upload ko mamayang 9 p.m. ang episode 10. At nga pala, Para sa mga hindi nanalo, wag malungkot. Tignan nyo yung date. Malapit na namang mag-Sunday, kaya may mananalo na naman ng 6 na tao ng 200 pesos. Kagaya ng paulit-ulit kong sinasabi, ang kailangan lang gawin, mag-comment ng hashtag ang Ninuno Raffle at hashtag Kwentong Bayan Raffle. Entry nyo yan sa 200 pesos every Sunday at entry din para sa raffle natin sa December ng hoodie at oversized shirt. Nga pala, sa December 15 ko ipapakita ang design ng damit at hoodie. Doon na din ang announcement ng mga winners. At kung sakaling hindi manalo, pwedeng mag-order sa Facebook page ng JD. Search nyo lang sa Facebook, JD, pero sa December 15 pa yung start ng selling natin. Kaya abangan nyo yung December 15, antayin yung post ko. Kasi 30 pieces oversize, 30 pieces hoodies lang ang ipuproduce ko. Paunahan na lang tayo, JIP. At sana kapag naroon na rin kayo sa Facebook page, request ko lang mag-leave kayo ng review kasi binabasa ko yan kung anong message nyo sa akin. Yung iba nakita ko na nakakataba ng puso yung mga sinasabi sa reviews. Ang laking tulong, nakaka-inspire na mas galingan ko pa sa ginagawa ko araw-araw. Muli, wag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Walang nagbago, Makara. Alam ko ang propesiya at malamang alam din ito ng ibang wakwak. Siguradong nagbubunyi sila sa kani-kanilang pinagtataguan. Alam nyo bang hindi masukat ang saya ko nang makita ko kayo, lalong-lalo na ikaw, Romulo. Pero nga pala, ano bang sadya nyo kung bakit kayo nakarating dito sa lugar? Wika ni Aling Sima. Bago po ang lahat, nagulat po ako nang malaman yung mga bagay na patungkol sa inyo at sa mga burang. Patuloy po ako nagkakaroon ng panibagong natutuklasan. Idagdag pa dyan ang nangyayari sa sarili ko ngayon. Kaya po kami pumunta sa lugar dahil pinupuksa namin ang mga gabunan. Pero ang pinakapakay namin ngayon ay ang mag-amang si Etar at Rahid. Pagpapaliwanag ni Romulo. Ganun ba? Karamihan sa mga wakwak ngayon yan din ang nais mangyari. Mabuti naman at naisipan ng mga burang ang pagpatay sa mga naghahari ang aswang. Balita ko, kasama pa nila ang mga egrito. Nakakaawang nilalang. Ginagawang pangunahing kasangkapan ng mga gabunan sa labanan. Nauunang mamatay at kahit labag sa kalooban, napipilitan dahil hawak na mga gabunan ng kanilang pamilya. Wika ng matanda. Napakunot ang mukha ni Romulo at Makara. Hanggang sa sumabat na si Preseda at sinabing totoo ang mga sinasalaysay ni Aling Sima sapagkat nasaksihan niya mismo ang mga egrito na nakikipaglaban kasama ng mga gabunan na umatake sa kanilang lugar. At dagdag pa ng dalaga, kailangan nilang iligtas ang mga egrito at malaman kung nasaan naroon ang pamilya ng mga ito. Agad namang sumabat si Aling Sima na nasa bukiran ng borongan kasama ng mga gabunan. Nanlaki ang mga mata ni Makara sapagkat ang pinupunterya nilang lugar, bukid ng Hinabangan na hangganan ng bukid ng borongan. Nasa pagitan ng dalawang lugar ang eksaktong kinaroroonan ng mga kalaban. Sinabi niya ang mga saloobin sa mga kasama. Hindi naman nagbigay pa ng opinyon si Preseda sapagkat pareho sila ng iniisip. Ilang sandali pa ay nagmungkahi na si Romulo na aalis na sila. Nagpaalam at nagpasalamat ang tatlo sa matanda. Ngunit pinigilan sila nito. Sinabi ni Aling Sima na delikado kung nais nilang subukin ang lugar
Lalo pat 3 lamang sila sa lugar at napakarami ng gabunan. Daanan nyo sila Arisco at Karong sa San Sebastian. Kilala nyo ba sila? Si Arisco ay isang burang, habang si Karong naman ay wakwak. Matalik silang magkaibigan na nagsasagawa ng hakbang sa mga kalabang gabunan. Sila din ang nakapatay sa ilang banyaga na sumubok na lapastanganin ng mga kababaihan sa lugar. Mabubuti ang mga yon, malakas at sanay sa labanan. Uulitin ko, huwag muna kayong dumiretso sa lugar ng mga kalaban. Kunin nyo ang 2 nating kakampi para mas tumibay ang grupo. Hay nako, mabuti sana kung may maiiwan dito sa bahay. Sasama sana ako eh. Kaso, narito ang mga apo ko. Wika ni Aling Sima. Maraming salamat po. Makakatiyak po kayong dadaanan at isasama namin si Arisco at Karong. Wika ni Romulo. San Sebastian, malapit sa Hinabangan. Kilala ko si Arisco. Nabanggit na siya ni tatay at totoo ang sinasabi ni Aling Sima. Siguradong mararamdaman natin ang burang sa lugar. Maliban na lang sa wakwak na si Karong. Katulad nyo Aling Sima, hindi ka namin naramdaman kanina eh. Wika ni Makar. Meron kasi kong kaalaman sa espiritual. Mararamdaman mo rin ako katulad ng mga burang kapag binasag ko ang sabulag. Walang pinagkaiba ang burang sa wakwak. Pero sige na, umalis na kayo. Gamitin nyo tong gintong barya. Kahit kaunti magagamit nyo yan kapag may gusto kayong bilhin na makakain. Sige na, tanggapin nyo na. May natira pa naman dito sa akin. At saka magpalit nga kayo ng damit. Mas lalo kayong mapapansin kapag ganyan ang suot mo, lalo ka na dalaga. Pagtitinginan ka ng mga kalalakihan. Mungkahi ng matanda. Nagpasalamat ang 3 sa ibinigay ni Aling Sima. Naging masaya din si Romulo sapagkat kailangan talaga nilang magbihis. Binigyan sila ng mga damit at pinabaunan pa ng reserba. Matapos nun ay umalis na ang mga burang. Nang mga sandaling ito ay tirik na ang araw. Kahit puyat, napalaban at nagamit na ang lakas. Hindi makikita sa 3 ang pagod dahil isa ito sa mga katangian ng burang. Kung ikukumpara, parang makina ang katawan ng mga ito. Wala na ang mga galos ni Makar pati na ang mga pasa sa mukha ni Preseda. Kitang-kita na kondisyon at handa na sa anumang labanan. Nagmungkahi si Makar na wag silang dumaan sa kalsada. Doon na lang sa kakawyan upang magamit ang bilis sa pagtakbo. Nagkasundo naman ang 3 at kahit nasaan yung tao, naroon pa rin ang bilis ng mga burang. Nagsimula na silang tumakbo. Dumaan sa mga taniman, gubat, maraming ilog, pababa at paakyat sa isang matarik na landas. May nadaanan silang mga kabayan at nakakakita pa ng mga tao. Ngunit wala sa kanilang nakakapansin, maliban na lang sa mga aso na bigla na lang tumatahol. Kalahating oras na silang tumatakbo, ngunit hindi pa rin makikitaan ng pagkapagod ang 3. Pinagpapawisan lang pero hindi humihinto. Hanggang sa bigla na lang inangat ni Makar ang kamay. Nakita ito ni Romulo at sumenya sa isang direksyon. Sumunod sila Romulo at Preseda. Ilang sandali pa ay huminto na si Makar. At sinabing ilang hakbang na lang mula sa kinakatayuan ay San Sebastian na. Mahinang hangos at panaghoy lang ang tanging maririnig sa 3. Bagaman basa ng pawis, ngunit napakasigla ng mga muka. Andito na pala. Akala ko pa naman malayo pa. Pero meron akong kakaibang nararamdaman sa lugar. Siguradong aswang. Wika ni Romulo.
Natural na maramdaman mo yan dahil dinala ko kayo sa mismong lugar. Malapit na ito sa lugar ni Arisco. Nakikita mo ba yung bundok na yan? Sa paanan yan. Diyan nakatira si Arisco, pati na din yung kaibigan niyang si Karong. Wika ni Makar. Kanina ko pa naririnig ang pangalang Arisco at Karong. Ano bang dahilan kung bakit hindi nyo kasama si Arisco? Burang naman siya, hindi ba? At saka bakit si Karong ang pinili niyang samahan? Tanong ng binata. Ipinaliwanag ni Makar ang patungkol sa dalawa. Ayon sa ama, magkababata si Karong at Arisco. Hindi pa naisisilang si Perseda ng mga panahong iyon. Dati na nilang kasama si Karong. Patay na ang mga magulang niya, kaya tumira siya sa tahanan nila Arisco. Dahil kinupkop si Karong ng mga magulang ni Arisco, nagkasundo ang dalawa at naging matalik na magkaibigan. Ngunit nang lumaki si Arisco, nangarap siya sa buhay. Ayaw niyang manatili sa bukid kasama ang mga burang. Gusto niyang mag-aral at balang araw ay maging mapalad. Babalikan ang mga kalahi at bibigyan ng magandang buhay. Wala namang pumigil sa kanya at sa halip. Naging masaya pa ang mga kalahi. Pero sumama si Karong dahil pareho sila ng gusto ni Arisco magkaroon ng magandang buhay. Natanong naman ni Preseda kung ano ang naging kalagayan ng dalawa at kung natupad ba ang kanilang pangarap dahil si Makar lang ang nasabihan ng tatay patungkol kay Arisco at Karong. Yan ang malalaman natin ngayon. Basta ito ang nasabing lugar ni tatay, pati na din ni Warlito. Magkatabi lang daw ang bahay ni Arisco at Karong. Nagsasagawa sila ng sariling hakbang. Talagang malalakas siguro ang mga yun, ano? Tara na, gustong gusto ko na silang makita. Mungkahi ni Makar. Tumango naman si Romulo at sabay silang naglakad. Ilang minuto lang ay nasisilayan na nila ang bahay sa paanan ng kabundukan. 3 ang bilang. Gawa sa kahoy. Malalaki at may bakod pang mula sa balat ng nyug. Makikita din na may malapad na daanan papasok ng lugar na tila daanan ng kalesa. Hanggang sa makarating ang 3 sa bukana ng bakuran. Malinaw na nakita ang 3 tahanan. Ang isa sa mga ito ay parang malaking bodega at 2 lamang ang tahanan. Ilang sandali pa ay may lumabas sa isang bahay. Binata na halos kasing edad lang ni Romulo. Dumiretso ito papunta sa kanila at nang makalapit ay kaagad na yumuko at nagsalita. Magandang hapon po. Ikinagagalak ko po kayo makilala, Punong Burang. Wika ng binata na siyang nagpagulat sa 3. Sa isip ni Romulo, marahil anak ito ni Arisco. Pero ang tanong sa kanyang isipan, paano nito nalaman na siya ang Punong Burang? Sandali lang, wag mo kong tawagin Punong Burang. O pinuno o kahit ano pang bagay na magbibigay ng papugay at respeto. Kahit kaibigan na lang ang itawag mo sa akin. Nga pala, paano mo nalaman na nandito kami sa lugar nyo? Tanong ni Romulo. Tatay ko po si Arisco. Kanina lang sinabi niya sa akin na paparating daw po yung Punong Burang. Nga pala, ako po si Ramil. Si tatay naman po nasa likod lang at naghahanda ng makakain nyo. Kasi po may orasyon yung buong lugar eh. Mga poder po na magbibigay sa amin ng babala kapag may dumating. Kahit kalaban man o kakampi. Yung tatay ko lang po yung nakakaalam eh. Saka si Tiyo Karong. Wika nito at nagpakilala bilang Ramil. Sinabihan ni Romulo ang binata na wag masyadong idiin ng respeto at ituring lamang siyang pantay. Malaya itong maghayag ng salaysay ng hindi naiilang. Dahil kung titignan mo si Ramil, nakayuko pa ito habang nagsasalita.
Ilang sandali pa ay may nagpakita na isang lalaki mula sa likod ng bahay at kagad na sinabi ni Makar na yan si Arisco. Mabilis itong lumapit sa kanila at makikitang masaya ang muka. Halos kasing edad lang ito ni Petronio. O bakit kayo nandyan? Pumasok kayo dito. Malaya kayo sa lugar namin ni Karong. Tirahan nyo at ang ating mga kalayang lugar na to. Ito ang pinangako ko bago ko lumisan, di ba? At ikaw ba si Romulo? Ang sabi sa akin ni Karong, natupad na daw ang propesiya. Hindi naman kaila dahil nararamdaman ko ang lakas mo. Alam kong kalahating tao ka at kalahating burang. Sige, halika kayo, pumasok kayo. Mungkahi ni Arisco. Hindi na nagsalita pa ang tatlo. Tuluyan ang pumasok sa bakuran hanggang sa mismong tahanan ni Arisco. Itinuro pa nito ang katabing bahay na nakikita nila. Ito ay pagmamay-ari ni Karong. Umalis si Karong at naiwan ang asawa at 2 anak. Nakita nila na may sumilip na tao sa kabilang bahay. Ito ang pamilya ni Karong. Nagtanong si Makar kung burang ba ang naging asawa ng 2. Tumango si Arisco, ngunit sinabing tao lang ang napangasawa ni Karong. At sa 2 anak nito, wala ni isang lumabas na wakwak at nagmana sila sa ina. Pagpasok ng tahanan ni Arisco, malapad ang loob ng tahanan. 2 palapag at magaganda ang kagamitan. Moderno sa panahong iyon at masasabing angat sa buhay ang nakatira. Ang buong baba ay sala. May hagdan sa gilid ng pasilyo. Paikot ito at paakyat sa 2 silid sa itaas. Pinaupo sila sa sala at sa gilid ng isang bintana matatanaw ang nakagarahing karwahe. Ito ang magiging tahanan nating lahat. Inihahanda ko mga poder sa paligid. Hindi ko man lupain ng iba, pero siguradong malalaman ko kung sino at anong paparating. Kagaya na lang sa inyo. Lalo ka na Romulo na bago naming pinuno. Lagana pa naman ang digmaan ngayon. Hindi lang ng mga Pilipino laban sa Banyaga pati na din sa mga Gabunan laban sa Burang. Nga pala, ano bang pinunta niyo sa lugar? Wika ni Arisco. Halatang naiilang si Romulo sa mga sinasabi nito. Naiisip ng binata na mas matatawag pa na pinuno si Arisco kumpara sa kanya. Nakaramdam siya ng pagkahiya, lalo't isang huwaran si Arisco. Tinupad nito ang pinapangarap sa buhay at masasabing karapat-dapat siya bilang pinuno. Sinabi niya kay Arisco ang lahat ng mga sinalaysay nila kay Aling Sima. Ang pagsugpo sa mga Gabunan, kay Itar at Rahid. At sana, huwag niyo din akong tawaging pinuno o anumang karangalan. Ayoko. Mas pipiliin kong kaibigan lang ang itawag sa akin. Kagaya ng mga sinabi ko sa kalahi nating Burang. At isa pa, masigaw pa nga tong hinahangaan ko ngayon at masasabing mas nararapat ka bilang pinuno. Wika ni Romulo. Natawa naman si Arisco. Tuwang-tuwa sa pagbumuka ni Romulo na parang napakaamong aso. Ikaw talaga. O sige, kaibigang Romulo na lang. Pero kahit may tagumpay ang isang tao, wala itong karapatang isipin na siya ang mamumuno. Hanggang doon lang, kaibigang Romulo. Naroon pa rin yung prinsipyo na naman ako sa ating angkan . Ang bigyang halagang isang itinakda dahil ito ang magliligtas sa lahat ng mga kalahi. Parehas lang tayo ng hinahangad. Ang kinabukasan ng lahat ng ating kalahi. Kaya nga ako naglakas loob na magkaroon at mangarap ng magandang buhay . Lahat ng pagsisikap ko ay para din sa mga Burang. Hindi pa nga lang nangyayari sa ngayon dahil wala pang pagkakataon. Maaaring sa susunod na taon o pwedeng masigit pa. Pero si Rahid at Itar pala ang punterya nyo. At ang payo ni Aling Sima, papasamahin ako at saka si Karong. Siyempre naman, sino bang tatanggi? Ang kaibigang Romulo ang sasabak sa labanan. At isa pa,
Kailangan naming masigurado ang kaligtasan mo. Maya-maya lang darating na si Karong. Sigurado kung sasama din yon kahit hindi mo pa sabihin. Aalis din ba tayo kaagad? Tanong ni Arisco. Tumango naman si Romulo. Sinabi ng binata na kailangan nilang magmadali dahil bukod sa pagpatay sa mag-ama, isasalba din nila ang mga igritong napasailalim ng pamamalakad ng mga kalaban. Hindi na nagsalita pa si Arisco. Umakyat ng tahanan. Pagbalik niya ay meron siyang bitbit na napakahabang bolo. Meron itong hawakan na kulay itim at sobrang kintab ng patalim. Sinabi ni Arisco na ang patalim ay gawa sa bakal na hinaluan ng pilak. Pinakamabisang paraan para mapatay ang isang gabunan. Ipinakita naman ni Romulo ang kanyang kalis. Bumunot sa bulsa. Nanlaki ang mga mata ni Arisco nang makita ang bagay. Kilala niya ang gamit at galing ito sa mga banyaga. May bahagi sa hawakan nito ang ginto at pilak na mabisang panlaban. Ang sabi ng Tatay Miyuko, galing pa daw ito sa isang praile. At tama po kayo, dahil banyaga ang prailing yon. Wika ni Romulo. Tumango lang si Arisco. Nilapag sa isang lamesa ang bolo at pumunta sa kusina. Hanggang sa may biglang kumatok sa tahanan at pagbukas ng pintuan. Naroon ang anak ni Arisco. Biglang pumasok ang isang matangkad at may kalakihang katawan na lalaki. Nagmano si Ramil. At nang makita ni Romulo ang pagbigay ng respeto ni Ramil sa tao, kaagad nilang napagtanto na ang taong nasa harapan nila ay walang iba kung hindi si Karong. Sobrang laking mama pala nito at halatang nagbubuhat ng mabibigat na bagay para lumaki ang katawan. Nakaabante pa ang makapal at malapad nitong dibdib. Siya po si Tito Karong. Siya po yung nakatira sa kabilang bahay. Pagpapakilala ni Ramil. At dagdag pa ng binata na isa sa kanilang mga bisita ang itinakda. Itinuro ni Ramil si Romulo. Yung kaninang maangas na postura ni Karong. Bigla itong nagbago. Yumuko at nagsalita. Magandang hapon po sa inyo. Pasensya na sa ipinakita kong asta. Kaya pala ang lakas ng oras sa bahay ng kaibigan ko. Dahil narito ang punong burang. Ano ba ang may paglilingkod ko sa iyo, Romulo? Kilala kita dahil usap-usapan ka ng mga wakwak at burang. Wika ni Karong. Ngumiti si Romulo at sinabing ayos lang. At tama din na tawagin lang siyang Romulo. Bumalik na sa sala si Arisco. Ipinaalam nito ang dahilan ng pagpunta ng tatlo. Agad namang sumang-ayon si Karong at sinabing sasama siya. Paglilingkuran niya sa abot ng makakaya ang punong burang. Sakto lang pala yung pagdating mo, kaibigan eh. Parang tinadhana. Alis na tayo pero bago ang lahat, kumain muna kayo. Anak Ramil, pakiabisuhan mo nga yung asawa ni Tito Karong mo. Sabihin mo aalis kami ha. Pero wag mong sasabihin yung katotohanan dahil magagalit yun at mag-aalala. Mungkahi ni Arisco at yun na nga ang nangyari. Pinuntahan ni Ramil ang kabilang tahanan. Kasabay nito ay may sumilip sa itaas ng bahay ni Arisco. Isang babae. Tumango ito habang nakangiti kay Romulo. Nakatabingi ang ulo at tila nakasakay sa upuang may gulong. Sinabi ni Arisco na asawa niya ito at isang burang. Pero paralisado ang kalahati ng katawan dahil inatake ng mga gabunan. Matapos makakain nila Romulo, kaagad na silang umalis sakay ng karwahe ni Arisco. Naglakbay ng mabilis papuntang bayan. Sinabi pa ni Makar na hindi naman nila kinakailangang gumamit ng sasakyan. Ngunit mariing sinabi ni Arisco
na mas maiging magpanggap kaysa maging kapansin-pansin sa ibang tao dahil mas madali silang matuntun kung ganong paraan ang gagawin nila. Dagdag pa ni Arisco, nagbitaw siya ng orasyon upang itago ang kanilang katauhan, kasama na si Makara, Preseda at Romulo, upang mas madaling maisagawa ang plano ng hindi namubunyag at tuluyang makalapit sa pugad ng mga kalaban ng walang humahadlang. Hanggang sa nakarating sila sa bayan ng San Sebastian at dito na sila nagbukid. May magandang daan na naman para sa isang karwahe. Kalmado ang lahat, habang si Arisco naman ay sumisipol-sipol pa habang minamaneho ang dalang kabayo. Unti-unti nang humihirap ang daanan. At habang paakyat, mas nagiging malubak at kitang-kita na nahihirapan na din ang mga kabayo. Dito na napagpasya ni Arisco na maglakad na lamang. Nang mga sandaling ito ay takip silim na, bumaba ang lahat at kagad na pumunta sa gubat. Sobrang kalmado at wala ni isang kumikibo. Nauna ng lakad si Karong dahil kabisado niya ang lugar. Nasa huli naman si Arisco, na panayang buka ng bibig, dumudura din sa bawat nadadaanan. Hinahalikan pa nito ang dalang bolo at tumitingala. Wala ni isang bahay na makikita sa lugar. Ilang sandali pa, biglang huminto si Karong. Habang si Arisco naman ay sinabing may nakalatag din na orasyon sa lugar. Kapag umabante pa sila at sa oras na makatapak sa teritoryo, ito na ang hudyat ng labanan. Sinasabi ko na nga ba, may hukluban din kasama mga gabunan. Ang lumikha ng mga hayop na aswang na yan. Pero kung hindi ako nagkakamali, Lucero ang pangalan ng hukluban. Kapatid ni Iko at kasama na ngayon ng mga gabunan. Ito ang huklubang ginawa ngayong tauhan ng gabunan. Imbis na siya ang mamalakad, siya ang ginagawang alipin. Baliktad ang nangyayari. Hindi niya nauutusan ng gabunan. Bagkus, siya ang inuutusan ng mga ito. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Muli huwag kalimutang mag-comment ng hashtag ang Ninuno Raffle at hashtag Kwentong Bayan Raffle, capital letters lahat. Abangan natin ang susunod na episode ng kwento. Muli maraming salamat. Paalam.